Habang lumalalim ang kontrobersiyang ito, isang tanong ang nangingibabaw. May pagtatangka nga bang itago ang katotohanan o isa lamang ito sa panibagong pagsubok sa kredibilidad ng pambansang pulisya? Batay sa lumabas na memo, inatasan ang lahat ng commander ng PNP na huwag magsalita hinggil sa issue at tanging ang Public Information Office ng Campo Crame lamang ang pwedeng sumagot sa mga katanungan. Kasama rin sa mga inatasang hakbang ang paggamit ng lahat ng PNP resources sa ilalim ng PCAG para i-overshadow ang kontrobersiya at limitahan ang negatibong epekto nito sa reputasyon ni Chief PNP Marbil. Bukod dito, inutusan din ang lahat ng Police Regional Offices na maglabas ng sunod-sunod na accomplishments upang itulak sa sideline ang issue. Ayon sa dokumento, tatagal ang kautusan hanggang Marso 5, 2025 o hanggat hindi pa humuhupa ang kontrobersiya. Matatandaang naging sentro ng kontrobersiya ang convoy ng PNP na dumaan sa EDSA busway noong Pebrero 25, taong 2025. Sa kabila ng mga ulat na si Chief PNP Marbil ang sakay nito, mariin niya itong itinanggi at iginiit ng PNP na isang mataas na opisyal lamang ang sakay ng convoy. Ayon sa PNP, ang dahilan ng pagdaan sa busway ay ang isang importanteng pagpupulong sa Campo Crame. Pero kahit kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla ang nasabing meeting, nilinaw niyang hindi niya binigyan ng basbas si Marbil o sino mang opisyal para lumabag sa batas trapiko. Samantala, nanghingan naman ng reaksyon ang PNP Public Information Office hinggil sa lumabas na memorandum. Iginiit nilang walang katotohanan ang umunoy plano nilang manipulahin ang impormasyon. Sa huli, pananagutan at katotohanan pa rin ang dapat na manaig. Magmasid, magbantay at manatiling mulat sa tunay na kalagayan ng ating bansa. Kung may emergency meeting, mas maiging umalis ng maaga sa bahay. Ito ang payo ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa mga opisyal ng gobyerno na hindi kasali sa pinapahintulutang gumamit ng EDSA busway. Dagdag ni Castro, mayroong probisyon na kapag in case of emergency at on duty ay pinapayagang gumamit ng EDSA busway. Pero kailangang patunayan muna na tunay ngang emergency ang dahilan ng pagdaan dito. Hindi po ito maaaring maabuso at gagamitin lang po yung salitang emergency. So bago po sila gumamit ng busway, siguraduhin lamang po nila na hindi nila aabusuhin yung ibinigay sa kanilang karapatan na gumamit ng busway dahil gamit lamang yung salitang emergency. Kasabay nito'y binigyang diin ng Palace official na hindi kasama ang emergency meeting sa maituturing na valid reason. Nabatid na ito ang ginawang rason ng Philippine National Police o PNP nang mahuli at matikitan ang convoy ng PNP chief makaraang gumamit ng bus lane sa Ortigas ng walang pahintulot noong Pebrero 25. Minumonitor namin yung rally. Sir, wala kayong coordination. Dapat tumawag kayo kagad kanina. Sir, alam niyo naman talaga dito na makikita tayo ng sir, nakikita tayo ng mga sibilyan na hindi Sino po yan? Sino po yan na PNP? Chief? Alam niya na yan, sir Sino po? Pakrami kami. Oo nga, pakrami. Alam niya naman na bawal yan dito, sir Ayun nga, sir, dapat na may coordination muna sa amin. Kasi yan, sir Abuse yan ng authority pagka hindi nag-coordinate. Kapag po kasi sinabi natin na miyembro ng PNP, ambulansya, fire truck, hindi po kasama doon yung emergency meeting. Kung may emergency meeting, mas maganda po umalis sila na mas maaga sa kanilang bahay. Samantala, tinawag ng dating opisyal ng Malacanang na si Attorney Salvador Panelo na lawbreaker ang PNP matapos dumaan ang convoy ni Chief PNP Romel Marbil sa EDSA busway nang walang koordinasyon. Matapos ang kontrobersyal na pagdaan ng isang convoy sa EDSA busway nang walang paalam, diretsahang tinawag ni Attorney Salvador Panelo na lawbreaker ang Philippine National Police at ang tinutukoy niyang lumabag sa batas, walang iba kundi isang mataas na opisyal nito. Nangyaring insidente gabi ng Martes, Pebrero 25 taong 2025. Sa video nakuha ng Team Golf SAIC, makikitang dumaan sa bus lane ang convoy o mano ni Chief PNP Romel Francisco Marbil, isang aligasyon na itinanggi ng PNP
PNP. Ayon sa pulisya, kailangan daw kasi na mabilis na makarating sa Campo Crame ang opisyal na sakay ng convoy dahil sa isang mahalagang aktibidad. Pero para kay Attorney Panelo, malinaw ang regulasyon. Tanging mga otorisadong sasakyan lamang ang maaaring gumamit ng EDSA busway. Sa isang memorandum sa pagitan ng PNP, MMDA at DOTR, mariing iginiit ng PNP na hindi sila sakop ng naturang paglabag kung may lehitimong dahilan ang paggamit ng EDSA busway. Sa tala ng DOTR, tanging mga otorisadong sasakyan lamang ang pinapayagang dumaan sa bus lane, kabilang na ang mga ambulansya, fire trucks at mga opisyal ng gobyerno na may pinakamataas na ranggo sa bansa, ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice ng Korte Suprema. Maliban sa mga ito, tanging life-threatening emergency lang ang maaring gawing basihan para dumaan sa bus lane. Kaya naman giit ni Attorney Panelo, ang inirarasong pagdalaw sa isang aktibidad ay hindi maituturing na isang emergency. Law enforcer, lawbreaker. Sa kabila ng matinding kontrobersiya, itinanggi ng PNP na si General Marbil ang sakay ng convoy. Ayon kay Police Brigadier General Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP, ang sakay ng SUV isang mataas na opisyal na may hawak na sensitibong posisyon sa pulisya. Hindi na ito pinangalanan dahil sa isyu ng seguridad. Ngunit lumalabas sa video na kinumpirma mismo ng convoy na si Marbil ang sakay. Ang emergency, yung bingit ka sa kamatayan. Pumatin ka lang ng event, hindi emergency yun. Sa isang panayam, nilinaw ni Transport Secretary Vivencio Vince Dizon na tangi top 5 officials ng bansa ang may exemption sa paggamit ng EDSA busway. Ngunit giit naman ni General Marbil, ayon sa DOTR guidelines, maaari raw dumaan ang police convoy kung ito ay lehitimo at emergency ang dahilan. Ngunit emergency nga ba talaga ito? Sino yan, sir? Ano ba ito, sir? Sino po yan? Sino po? Ay, bawal po dito yung dumaan, sir. Sinabi ko na po yan eh. Sino po yan, sir? Sa PNP lang. Sir, sino po yan? Sino po yan? Sino po yan? Sir, bawal po kasi, sir. Bawal pong dumaan dito, sir. Wala po. Hinahabol namin yung rally sa EDSA sa PNP ko eh. Minumonitor namin yung rally. Sir, wala kayong coordination. Dapat tumawag kayo kagad kanina. Sir, alam niyo naman talaga dito na ano, makikita tayo ng ano, sir, oh. Nakikita tayo ng mga sibilyan na hindi ano. Sino po yan? Sino po yan na PNP? Chief? Alam niya na yan, sir, eh. Sino po, si? Pakrami kami. Oo nga, pagkarami. Alam niya naman na bawal yan dito, sir, eh. Mag-coordinate po tayo. Sige na. Kasi ano, paano lang, patikitan na lang po. Ha? Yan na kung pakrami. Balik na lang kami. Paano na lang, patikitan na lang. Kasi alam niyo naman na, ulit-ulit na lang tayo, sir, eh. Alam niyo naman talaga may mandate natin dito. Sa kabila ng naging pagtatalo, pumayag ang convoy na magpatiket para sa violation. Ngunit ayon sa DOTR SAIC, ibang sasakyan na raw ang bumalik para magbigay ng driver's license sa halip na ang mismong lumabag. Sa ngayon, makikipagpulong ang PNP sa DOTR SAIC para pag-usapan ang insidenteng ito.